teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
tao'y nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangi kakaiba, o sasabi, Pasko na. Bawat pamilya'y nagsasaya, sama-sama't nagkakaisa. Simoy ng hangi kakaiba, o kay saya, Pasko na. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na. Magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Bawat tao'y nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangi kakaiba, nagsasabing Pasko na. Bawat pamilya'y nagsasaya, puno ng samat, nagkakaisa. Simoy ng hangi kakaiba, o kay saya, Pasko na. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na. Magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Nagbibigay ng regalo, nagmamahalan sa tuwing Pasko. Kapayapaan ang hatid nito, ang hiling ko ay laging Pasko. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na. Magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na. Magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan, si Jesus ang dahilan, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Merry Christmas, mga kapatid! Merry Christmas po! Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory sa ating Panginoon. Tunay na dakila ang Diyos at mga kapatid, malapit na ang Pasko. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Yes, good morning mga kapatid at Merry Christmas na rin. Oo, Pasko na, malapit Malapit na ilang na araw at na lang. nararamdaman na natin yung lamig ng panahon. Amen. Opening prayer Kaya tayo. manalangin muna tayo, Diyos samang dakila. The Lord is great, the Lord is good. Thank you for this privilege again na magbigay papuri sa kayong kadakilaan at magpahayag ng iyong mabuting balita through GMJ. Salamat po muli, Lord, sa banal na Espiritu na siyang katuwang namin upang magturo sa amin ng aming tatalakayin sa umagang ito. Malwalhati ang iyong banal na pangalan, and we give honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Let me read to you the memory verse of the week, 1 Peter 3:8. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted, be courteous. Tagalog. Sa Tagalog po, mga kapatid, unang Pedro 3:8,
katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayan, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Purihin Thank you, ang banal Lord. na pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. Maraming salamat po, Panginoon, sa isa na namang umaga na inyong ibinigay sa amin upang ang inyong mga banal na salita ay aming pag-aralan. So mga kapatid, narito po tayo muli sa Beatitudes at tatalakay natin yung ikawalo. At ito po ay pagpapatuloy ng ating mga tinatalakay ng maraming nakaraan na Fridays, purihin ng Diyos. Okay. Matthew 5 verses 1 up to 12. Mateo 5, 1 hanggang 12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Mapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Mapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Mapalad ang mga dalisay ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad ang mga nagsisikap para sa kapayapaan sapagkat sila ay tuturing na mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Mapalad ang mga inaapi dahil sa katwiran, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala ang mga nilalait at tinuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Be happy and be glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Okay, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Ating pong pag-aaral ngayon yung ikawalong Beatitudes na binasa na po natin, mga kapatid. Ito po mga Beatitudes na ito, mga kapatid, kaya natin pinag-aaralan ay salamat sa biyaya ng Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng malayang oras upang ito po ay ating lalo pang malaman in a deeper sense. Ito po ay mahalaga sa buhay natin, mga kapatid, sapagkat ito po ay blueprint ng kingdom living. Ito po ay nagpapahayag sa atin kung paano mamumuhay ang isang mamamayan sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Sa mamamagitan ng pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon, ito pong mga Beatitudes ay magkakaroon tayo ng malalim na pangunawa sa mga panuntunan ng ating Panginoon at tayo ay madidevelop sa atin ang isang deeper relationship sa ating Diyos. At makikita natin na ito po ay puno ng pangako sa mga believers na sumusunod at talaga namang matamang ipapamuhay ang mga Beatitudes. Ito po ay itinuturing talagang mga napakahalaga, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang siyang nagturo, nagsabi, nagpahayag ng mga salitang ito. Ito po ay mahalaga sapagkat ito po ay tumutukoy sa kingdom citizenship. At sinasabi dito, ang huwarang katangian ng mga taong namumuhay sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. At ang mga taong nakapaloob sa kaharian ng Panginoon, ibig sabihin, we are now living under the what? The authority of our God. At binibigyan din ng kahulugan ng ating Panginoong Hesukristo yung salitang mapalad. Sapagkat tunay na mapalad
ang isang taong pinangungunahan ng kaharian ng Diyos, siya po ay tunay na isang pinagpalang tao na kahit na mayroong mga negative situations sa kanyang buhay, may pagdadalamhati, mayroong pag-uusig, makikita natin na bagamat ito yung mga negative situations, tayo po ay pinagpala, mga kapatid. Okay. So, ang Beatitudes are for spiritual growth roadmap, tinatawag natin. Yung Beatitude ay mga lubos na mga pagpapala. Itinuturing ang mga ito bilang mga hakbang tungo sa spiritual na paglago. Yes. Upang akayin ang mga mananampalataya sa higit na kabanalan at pagiging malapit kay Kristo. Ang Beatitude ay para sa panloob na pagbabago. Inner being, ika nga. Nakatuon ang mga ito sa kalagayan ng puso, na binibigyan diin ang panloob na integridad at isang tunay na paghahangad para sa Diyos, desiring to have more of God's presence in life. At ang panglima ay tinatawag din po natin ang Beatitudes offers hope and vindication. Ang Beatitude ay nag-aalok ng pag-asa at tinatawag nating pagtatanggol. Sa ibang version, pagpapawalang sala o pagiging matuwid. No? Para sa mga nagdurusa, ang Beatitudes ay nag-aalok ng pag-asa, tinitiyak sa mga believers na nakikita ng Diyos ang mga pangyayari sa ating buhay. Yes. At sa huli ay magdadala ng ginhawa at hustisya tulad ng makikita sa mga nagdadalamhati at inusig na nakapaloob sa mga Beatitudes. Amen. Ang pang-anim din po ay ito po'y tinawag na rin mission statement ng mga believers. Ang mga Beatitude ay gumaganap bilang pangunahing pahayag ng misyon ng Kristyanismo na gumagabay sa tunay na pamumuhay bilang Kristiyano at naghihikayat ng tunay na moralidad sa loob ng maraming siglo. Amen. Ano ba meaning ng persecution? Ano ba ibig sabihin nito? Now, persecution is an unfair or abuse treatment toward a person or a group of people, such as the persecution of someone who is different by calling him or her rude names. Alam mo, kung minsan, kapag gusto mag-persecute na ibang tao, kung ano-ano ang mga itinatawag nila doon sa isang tao. Kaya yung noun na persecution is related to the word persecute, which comes from the Latin persicat, meaning followed with hostility. So persecution means hustling or singling out a person or a group because of race, religion, ethnicity, sexual orientation, gender, or social status. Kaya makikita natin, mga kapatid, ang huling dalawang beatitude na ating pinag-aralan ay hindi maiiwasan talagang ang pagsalungat sa mga kinakaharap nito sa buhay, sa mga taong tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Sila po ay tunay na makararanas po ng mga negative situations tulad ng persecution. Kapag ipinamuhay po natin itong mga beatitudes, talaga po mag-iiba ang ating buhay. Wala na tayo sa pamamaraan ng mundo, bagkos nandirito na tayo sa pamamaraan ng kaharian ng ating Panginoon. At sa iba, ay hindi ito maganda kasi hindi ito ang kanilang nakagisnan, kundi ang pamamaraan sa mundo. Kaya tayo ngayon ay magkakaroon ng kakaibang uri ng pamumuhay, hindi nila maunawaan. Kaya kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Kaya tayo bilang mga disciples at followers ng ating Panginoong Jesucristo, we have to stand firm in our convictions, maski na sa panahon na mayroong adversity. Kaya yung persecution, kasama po yan, meron po yan, mararanasan talaga ng mga followers ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ngayon, ang allegiance natin ay nasa kaharian ng ating Panginoon, talaga pong hindi maunawaan ng iba at ang mangyayari, magiging negative ang kanilang attitude sa mga mananampalataya. Ngunit sinasabi naman sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, dito sa pamamagitan ng pag-aaral ng Beatitudes, ay mayroong pagpapalang magmumula sa ating Panginoon. And the reward will be great in heaven. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya sa Beatitude na to,
the Lord is pronouncing a blessing sa mga taong persecuted. Kasi sa kanilang paghihirap, sa mga dinaranas nilang negative, makikita natin mga kapatid, hindi naman ito dahil sa sila ay may ginawang masama, but because of their following our Lord Jesus Christ, because of doing righteousness. You see, not for any crime na kanilang ginawa, pagbagkos, ang mga mananampalataya ay naging matuwid, namuhay ng maayos, sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Of course, yung mga ginagawang hindi mabuti ay mayroong sariling consequence, pero po sa atin, sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, talaga po makararanas tayo ng persecution. At hindi lamang yan, at kung minsan, hindi lamang towards sa atin mula sa mga unbelievers, naku, minsan, kapanalig mo na, kasama mo na, pinipersecute ka pa, mga kapatid. Talaga pong ganon. Kasi kapag tayo namuhay ng may katwiran, so we separate ourselves from living the way of the world. Kaya ang mangyayari, mayroon po talaga mga kapatid na pag-uusig. So asahan po natin yan, no? Kasi kung minsan sasabihin na iba, kung naman dinala-dala mo ako sa ganitong klase ng gawain, ano ba naman nangyayari? Naku kapatid, wag po tayo mabibigla, meron po yan. Kasi kakaiba na ngayon ang uri ng pamumuhay natin, mga kapatid. So, bakit nga ba yung mga Kristiyano nape-persecute sila? Bakit ba nararanasan nila ang mga ganitong klase ng mga negative situations sa buhay nila? Okay, ikaw na. May mga dahilan po tayong naisulat dito, mga dahilan ng pag-uusig. Bakit minsan nakakatanggap tayo ng mga insulto, panininang puri at personal na pinsala, minsan nanggagaling pa sa mananampalataya. Sa verse 10, sabi rito, para sa kapakanan ng katwiran. Sa verse 11, para sa akin. Sa verse 12, sapagkat ganito nila pinag-usig ang mga propetang nauna sa inyo. Ang mga talatang ito ay nagsasabi na kapag namuhay ka ayon sa matuwid na pamamaraan ni Jesus, ikaw ay tutugunan ng papapakitang pagtutol. Tututol sila. Meron nga eh. Hindi kasi naman nila naintindihan. Yes. Oo. Kapag nabubuhay ka para kay Kristo, ikaw ay lalaitin at magkakaroon ng bulong-bulungan. Kasi kakaiba na yung lifestyle mo eh. Yes. Kapag naninindigan ka para sa mga bagay na walang hanggan, ang iyong kalooban ay masasaktan. Masasaktan ka talaga. Yes, oo. Kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos mula sa puso, ikaw ay pagtatawanan, pagsisinungalingan at pag-uusapan ng masama. Kapag sinusunod mo ang Panginoon, binabalaan ka ni Jesus. Hindi mo maiiwasan ang reaksyon ng mga hindi mananampalataya. At mas masakit, mga mananampalataya. Mula sa mga meron din talaga. Nangyayari talaga yan, mga kapatid. Okay. So, why do believers experience persecution? Bakit ang mga mananampalataya ay tumatanggap ng mga pag-uusig? Because you have been called out of the world. John 15:19, kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nitong bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo, mula rito kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Number 2, because you chose to live a godly, pure life. 2 Timothy 3:12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Third, because you know Jesus, but the world does not know Him. John 15:21, subalit ang lahat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Fourth, because you are an offense to the deceiver of the deceived. John 16:1-2. Sinabi ko sa inyo, ito upang wag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga, darating ang mga panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. amen. So why do believers suffer insult and injury?
Bakit dumaranas ng mga pang-insulto at pananakit ang mga mananampalataya? Kasi tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, hindi naman po tayo perfect pa. We are still in the process of sanctification. Sabi nga natin, nalalaman natin, napag-aaralan natin, ngayong nandito na tayo sa kaharian ng ating Panginoon at nandiyan din yung kaaway. Kaya meron pong mga mananampalataya ay talaga namang kumikilos pa ng sinful acts. Gumagalaw pa sila at nagkukumit ng mga hindi tamang mga pagkilos at kaya nagkakasala. Kaya ngayon, dapat sana maging maayos ang pamumuhay natin. Kaya lang sinasabi natin, Kristiyano tayo, nakikita naman ng iba, kaya nagiging negative ang kanilang tingin sa ating mga mananampalataya. Yun, talaga naman totoo naman. Dahil hindi naman tayo perfect pang mga tao, talaga nakagagawa pa tayo ng mga sinful acts. Kaya yung Galatians 5:19-29 ay wag nating kalilimutan na ang mga gumagawa pa ng mga gawi ng mga laman, di ba, yung pakikiapit, kalayang, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway, meron naman din talagang nagaganap na mga pag-aaway, even among Christians, mga kapatid. Tatatandaan po natin, ito po ay hindi makabubuti sa ating buhay, mga kapatid, at tayo ay binabalaan ng banal na salita ng ating Panginoon na yung mga gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya dito po ay binibigyan tayo ng paalala, mag-ingat tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sapagkat marami po ang nakakakita sa atin, marami ang tumitingin sa uri ng buhay natin, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Sa John 15:20. Ngunit kanyang ipinangako na kapag tayo ay susunod sa kanya, yun nga sinasabi niya, you really will be facing negative situations. So ano ibig niya sabihin? Ito po ay mahalaga, kapatid, maunawaan natin. Kasi merong iba pag dinala natin sa ganitong klase ng gawain, tapos nagkakaroon sila ng mga negative situation. Kala ko naman kapag napunta na ako dito dinala-dala mo ako dito, okay na, wala na ako negative situations. Hindi po. Kasi ang buhay natin ay talagang nababalot. Meron po tayong mga iba't ibang uri ng sitwasyon sa buhay natin. Well, there are good times, happy times, di ba? Ngunit meron pa rin po mga negative. And we, by the power of the Spirit of God, by the grace of God, by the mercy of God, by the love of God, we can always overcome. Kaya itong persecution, hindi lang ho ito physically violent acts that constitute persecution. Meron din po yan, mga kapatid, na may mga magsasalita ng hindi mabuti, merong false accusations. Sige, Matthew 5:11 po yan. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Merong verbal, at meron din naman physical assault. Pero ang mabuti at nakasisiya sa puso natin, mau-overcome natin sapagkat kasama natin ang ating Panginoon at lahat ng iyan ay mahahakbangan natin. We will overcome. Kaya yung 2 Corinthians 4:8-11, nasa saad? Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen. Persecuted, but not forsaken or abandoned. Ito po ay nagpapahayag na despite of the fact that we Christians, harap tayo sa iba't ibang mga situations sa buhay. Sometimes we are threatened, There are Christians that are imprisoned, but we never lose God's presence or support. Kaya
Si Apostle Paul, sinasabi niya yung mga struggles ng mga unang Kristiyano, sinasabi niya meron silang mga extreme pressures, afflicted sila, perplexed, struck down, you see, but they weren't overcome. Meron po silang matinding endurance sa kanilang suffering sapagkat na malaki, malalim ang kanilang pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. That despite of the fact na merong hardships sa kanilang Christian life, diba? Merong mga attacks, oppressions, at even kamatayan, nandun pa rin po ang presensya ng ating Panginoon. Kaya tumitibay pa rin ang mga Kristiyano despite of these negative situations. You see? Kaya itong praise na to speaks of enduring immense suffering, oppressions, or threats, yet continuing to live and find purpose. Kasi kapag malalim po ang ating pananampalataya, makakayanan po natin lahat yan, mga kapatid, sa tulong ng awa at grasya ng ating Panginoon. Oo, may tinatawag na hope for divine, hope and Presence. divine presence, no? Nandiyan yung pag-asa at ang theme nga natin for this year is Psalm 16:11. In your presence, in your Lord, no? presence, Kaya Lord. nga ito'y declaration that even when physically, emotionally battered tayo, individual man or grupo, nasusustain na yan, natin yan, sapagkat completely hindi tayo na-destroy. In essence, ang statement na ito ay testament to the enduring spirit, fueled by our faith, at nagbibigay at nakikita natin sa buhay natin at purpose na binigay ng Diyos sa atin, even when facing relentless persecution, na pagtatagumpayan natin sapagkat hindi tayo nina-abandon ng ating Panginoon. Yes. Napakaraming ebidensya, mga kapatid, na nagpapatunay na mas maraming Kristiyano sa buong mundo ang napatay dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi man sa siglong ito, yung mga nakaraang siglo, napakarami. Pero nangyayari pa rin ngayon, no? At ayaw ko na lang banggatin yung mga countries na ito, pero hindi man natin nababalitaan, pero marami pong namamatay na mga Kristiyano. So, dahil sa kanilang pananampalataya at pagnanasa talaga na maihayag ang banal na salita ng ating Panginoon, pagpunta nila sa iba't ibang mga lugar, mga kapatid, talaga naman po meron silang nararanasan sa mga negative situations. Okay? Pero ang sabi nga ng Panginoon, mararanasan niya, pero nandiyan pa rin ang kanyang tulong. Ang buhay natin dito ay isang paglalakbay at may inaasan tayong buhay na walang hanggan. Yan ang napakainam na tingnan natin. At So, yun ang ating pananaw. pananaw natin. Kaya nga itong Advent, it is a time of waiting and a time of hoping, mga kapatid. Okay. Marami po ang pamamaraan ng persecution, mga kapatid, ha? Tandaan natin. Kaya tayo po ay mag-ingat at mag-pray tayo palagi sa ating Panginoon sapagkat ang kalakasan para po ma-overcome natin ang lahat ng iyan ay ayon sa tulong at awa at grasya ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng mga ganitong sitwasyon ay lumalalim po ang ating pananampalataya at ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Meron nga tinatanong, bakit ba napakarami ng persecution sa mundo? Bakit ba si Lord is so offensive sa ibang tao? Meron kasing marinig lang nila yung pangalang Jesus, ayaw na nila. Para bang, hindi nila matanggap. Ganon. Para sa kanila, napaka-offensive ng pangalang Hesus Kristo. Bakit nga ba? Alam niyo kung bakit? Lalo na sa mga unbelievers, kasi hindi pa naman nila alam, ano? Alam niyo, yung Word of God at saka ating Panginoong Hesus Kristo, banggitin mo ang kanyang pangalan. Nako, ito po stumbling block sa mga ungodly people. Hindi kasi ayaw naman nilang tanggapin si Lord. O kaya ayaw nilang maniwala. Para sa kanila, wala yan at hindi totoo yan. Kaya po ang salita ng Diyos at marinig nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, hindi po ito nakasisiya sa kanilang pandinig. At alam mo, ang mga ungodly people, siyempre dahil hindi nila alam ang tungkol sa pananampalataya, they enjoy sinning. Gusto nila yung ganong klase ng uri ng buhay. And they partake in sinful acts as many as they can. At yung paggawa ng mali, ay yun po ang nagbibigay sa kanilang ng pleasure. For them to sin is to enjoy life. Kaya marami pong mga tao
ay talagang nangangailangan po ng kaligtasan. Let us pray for all of them. There's still so many people outside the pen of God. Kaya tayo pong mga mananampalataya ay isang mabuting halimbawa, no? Maging ilaw at asin sa mundo upang maipahayag natin ang tungkol sa kaligtasan na dala-dala at bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Lord Jesus dito sa John 3, verse 20, Everyone who does evil hates the light. At in John 7:7, he declared, the world hates me because I testify that what it does is evil. yes, Kaya ito'y masasum up natin by another verse in the book of John na ang lahat na ito ay talagang magkakaroon ng katuparan sapagkat sinabi ng ating Panginoon. Kaya matutulungan tayo. It makes sense of Paul's statement that all who desire to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Sa 2 Timothy 3:12, and Jesus promised that these followers will face persecution for His sake and for the gospel. Mark 10:29-30. Kaya tayong lahat na mananampalataya, oh yes, blessed po tayo. We will enjoy life. We have a good life. We have a happy life. But we have to face ang katotohanan. Nandito pa rin po tayo sa mundong ito. At mayroong mga negative situations na tayong mararanasan. At ang isa dyan ay ang persecution. And even our Lord Jesus Christ, He experienced opposition. Okay. Ang maraming mga tao, nung siya ay nandirito sa lupa, naku, galit na galit sa kanya. That led him to his crucifixion. Kaya yung mga sumusunod sa ating Panginoon, will have to realize, tayo identify tayo sa ating Panginoong Hesukristo. O yan, mga followers ni Jesus Christ, mga tagasunod ng ating Panginoon. Marami sasabihin ng mga tao, yan. Kristiyano yan. Yan. Yung mga taong yan. Sila, mga mananampalataya at mga taga-sunod ng Panginoong Hesukristo. Ganun pang mga salita nila. Pero actually, kapatid, sana maraming mga taong makaunawa, tunay na meron tayong Diyos na ang pangalan ay Hesukristo. Sabi nga ni Lord, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. In John 15:18. Oo nga naman. Kaya nagagalit sila sa atin kasi follower tayo ni Lord Jesus Christ. Kaya followers of our persecuted Jesus, tayo rin. Just as our Lord was persecuted, we will also be persecuted. Mga kapatid, kapag tayo intentionally, we live our lives according to the way of the Lord, according to the way of the kingdom, naku po, talaga po makakamit tayo ng opposition. Sabi na salita ng Diyos, una muna silang nagalit kay Lord Jesus. Kaya yung mga sumusunod kay Lord, nagagalit na rin sila. Kaya 1 Peter 4:12-13, Beloved, do not be surprised at the fiery trial that when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. okay. Mga minamahal, wag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Yung John 15:20. If they persecuted me, they will also persecute you. Alalahan ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Okay, the world hates Jesus. Why? Because He is light, ang liwanag. He is righteousness, ang katwiran. Siya ang truth, siya ang katotohanan. Nagagalit ang mundo kay Lord Jesus dahil sa pamamagitan niya, na-reveal ang kasalanan, na-reveal ang wickedness ng mga tao sa mundo. At kaya nagagalit sila sa kanila. Na-expose ni Lord Jesus yung kanilang evil.
Kaya sabi ni Lord, katulad ng mga taong nananampalataya, sabi niya, dapat ganun din kayo. Matuto kayong umunawa, sabi, unawain ang mga panuntunan ng ating Panginoon at sumunod sa Kanya. Kaya tinuturuan tayo ni Lord, ay binabalaan niya tayo. Kapatid, mga tandaan natin ang salita ng ating Panginoon, no one is greater than the Master. So just as our Lord Jesus Christ was persecuted, daranasan din po natin yan, mga kapatid. You see, iba't iba ang mga dahilan, bakit sila nagagalit, at iba-iba ang mga dahilan, at bakit nila pinipersecute ang mga Kristiyano. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay kasama natin at alam niya kung ano ang nagaganap sa ating buhay. At hindi lamang yan. Kapag nagagalit sila doon sa follower ni Lord Jesus, halimbawa, yang si Juan de la Cruz, he is a follower of Christ, he is a Christian. Kapag may bumisita pa kay Juan de la Cruz, pati yung bumisita sa kanya, yung kaibigan ni Juan de la Cruz, yung mananampalataya, nagagalit na rin sila. So nakikita po natin, mga kapatid, tunay na nagaganap ang persecution sa buhay ng mga Kristiyano. Ano ba ibig sabihin na they will inherit the kingdom of God? Okay. So binasa natin, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. This means, mga kapatid, that God's special favor, ito pong pagpapala ng Diyos, itong blessing na sinasabi niya, rest upon those who endure mistreatment, hostility, or suffering because they choose to do what is right and live according to God's standards. Ito pong persecution na ito can take many forms, from insults, social rejection to physical harm, or even martyrdom, mga kapatid. Okay, nagaganap po talaga yan, mga kapatid. At nababasa natin, nalalaman natin, napapanood natin, nababalitaan po natin talaga pong ang mga ibang mga mananampalataya, yung mga ibang mga missionaries, nakararanas po talaga sila ng mga negative situations, lalo pag pinupuntahan nila, yung talagang mga unbelievers, talaga po naman, they are really doing their best, very hard, upang maipahayag ang banal na salita ng ating Panginoon. Dahil meron talagang risk, mga kapatid, pero napakalakas ng loob ng mga mananampalataya at missionaries na ito. Ang kanilang pananampalataya, nasasamaan sila ng ating Panginoon ay nandoon, kaya nababata po nila ang hirap. Purihin ng Another Panginoon. thing, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit, ang pangako ay mga nananatiling tapat sa harap ng gayong paghihirap. Tandaan po natin, may sinabing paghihirap pero may katapat na pagpapala na nakalaan sa atin. Ang gantimpala na ito hindi lamang isang pag-asa sa hinaharap, kundi isang kasalukuyang espiritual na katotohanan na higit sa anumang pagdurusa sa lupa. Okay. Another thing, Theirs is the kingdom of God. Ano or ba ibig heaven sabihin means yan? that ito po ay nangangahulugan na ang gantimpala na ang pamamahala at paghahari ng Diyos ay naroon sa buhay ng mga mapagpakumbaba, may hirap sa espiritu, at mga inuusig na nagpapahiwatig ng isang espiritual na katotohanan ng banal na soberenya. Ngayon, isang maluwalhating kaharian na hinaharap at isang tawag na mamuhay bilang mga mamamayan ng langit. Tandaan natin, patuloy nating sinasabi na narito na tayo sa kaharian ng Diyos. Panatiliin natin itong pamumuhay na ito at ang katagumpayan ay katagumpayan natin na nagmumula sa ating Panginoon. Ito'y patuloy na pagbabago. May pangako ang Diyos na pagbabago sa ating puso kapag ikaw ay namumuhay sa kaharian ng Diyos. Pagkilala kay Jesus bilang hari at pamumuhay ayon sa kanyang makalangit na mga prinsipyo sa mundong ito kahit nasa gitna ng kahirapan, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Ano naman ang response natin, o kapatid, kapag ikaw kapatid na nanonood, nakikinig, nakaranas ka na ba ng persecution? Ano ang iyong naging response? Anong sabi ng salita ng Diyos? Rejoice and be glad. Sabi sa atin ng salita ng Diyos, mahirap po ang negative situations pagka dumadaan sa buhay natin, mga kapatid.
But then, tandaan natin, may pangako ang ating Panginoon at ang sabi niya, rejoice and be glad. Talaga naman pong kumisan, it's a very horrible experience. Iba't iba kasi ang klase ng mga negative situation na mararanasan natin mga kapatid. Merong magaang, merong madali, meron naman talagang kahindik-hindik na mga sitwasyon madadaanan natin sa ating buhay. Yung rejoice, according to Merriam-Webster Dictionary, is to give you or to feel joy or great delight. While to rejoice means to have or possess. So the scripture conveys that to rejoice in the Lord is to have joy or delight in the Lord. To feel joy when you think of Him always. Kaya sa Philippians 4, verse 4, may you always be joyful in your union with the Lord. Say it again, rejoice. Take note. It says, again, I say it, rejoice. So inulit mga kapatid. So palagi maging masaya tayo. Ang negative situation, mahirap talaga. Nakakalungkot, minsan magkakasakit ka, kakaroon ka ng depression, but let us hold on to the Word of God. Oh yes, mahirap. Mahirap mag-rejoice, but then still, let us rejoice. Bigay natin ang sitwasyon sa ating Panginoon, hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. So sabi ng salita ng Diyos, rejoice and be exceedingly glad. Bakit nga ba tayo magre-rejoice? Why? Because the Lord has overcome. Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. Kung siya ay nagtagumpay and we are in union with our Lord Jesus Christ, then we are also overcomers. Tayo ay mayroon ding tagumpay sa buhay natin. And what can we hope for? Everything will go well sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. So ano yung ibig sabihin ng rejoice? To be incredibly happy, exceedingly happy, to express your inner joy. So, parang ang hirap naman gawin, Sister Remy, kapatid, totoo. Pero alam po natin, imbis na tayo ay magkaroon ng negative reaction, maging masaya na lang po tayo mga kapatid. Dahil kasi ang hirap, kasi kapag papanatilihin mo naman yung negative situation, ako iba ka po, maging negative effect yan doon sa ating pangangatawan, na para doon sa ating health, purihin ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa Matthew 5:12, no? Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Purihin ng Diyos. Yun ang magandang inaasam-asam natin. No? Yun ang nakalatag para sa atin. Malaking ang inyong gantimpala sa langit. Oo. May katanungan ako mga kapatid. How am I be blessed and joyful when I am on the receiving end of injury or insult, mga kapatid? Paano nga ba? Paano ako magiging mapalad at masaya kung ako ay nakararanas ng insulto at pananakit, no? Minsan, mga kapatid, ang inyong kaaway ay kadalasan mga kaibigan mong nagbabalat kayo. Alam mo ko no? bakit? Oo. Kasi gagamitin sila ni Lord para lumago ka. Yes, oo. Ano ba reaction mo? Sasama ba loob mo? Oo. Ano Pero naging pag reaction nakita mo? mayroon palang plano ang Diyos para sa iyo at babanggitin po natin yan, Alam mo, mga inaalaw kapatid. ng Diyos yung kapatid kasi we have to grow. And God uses different situations and even negative situations para po tayo lumago at mag-mature sa buhay natin, kapatid. Kaya ano ang reaction natin? Yan ay isang magandang tanong. Ano ang ating response kapag tayo ay mayroong persecution? Well, we pray unto the Lord na ito po ay magkaroon ng positive effect sa buhay natin, na tayo pa ay lalong lumalim at magkaroon ng malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. Yeah, basahin ko muna itong unang Pedro 4, Unang unang gandos. dos. Nandito po tatalakayin natin. Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap noong siya ay nasa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtiis na
ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Okay. Talakayin natin mga kapatid. How does suffering, insult or injury have a positive effect on us? Sa inyo o sa akin mga kapatid. Dito sa binasa natin sa 1 Peter 4:1, he or she who suffers in the flesh has ceased or stopped from sinning. Ibig sabihin, you will come to a more complete spirituality. Maturity. So matured ka, magmamature ka mga kapatid. You will be freer and freer from besetting sins. Ibig sabihin, magiging malaya ka at mas malaya pa mula sa mga kasalanang bumabalot. Sapagkat nais po ni Kristo ang na maging katulad Kanya. Mararagdagan ang iyong kapakinabangan para sa kay Jesus. Ibig sabihin, makapaglilingkod ka ng gusto dahil ang kasalanan mo ay pinatawad na at mananatili kang maligaya sa paglilingkod, mga kapatid. Ang iyong makaaway na kaibigang nagbabalat kayo dahil ginagamit sila ng Diyos, ito'y mapapabilis ang iyong spiritual na paglago sapagkat malalantad ang mga ibig sabihin kung sinabihan ka ng ganito at hindi naman totoo at hindi mo naman ito pinapansin, ibig sabihin nagmamature ka na sa kalagayang ito, mga kapatid. Ang mga umusik sa iyo ay isang catalyst na tinatawag para sa mas maraming bunga. At isa pa, ang mga nag-iinsulto o nananakit sa iyo ay nagpapalago ng iyong espiritu ng pagpapatawad. Ang mga manunukso o nanunulig sa iyo, sa iyo na gumanti ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong sumunod sa Diyos at tumanggap ng mas malalaking pagpapala kaysa dati, mga kapatid. Kaya Romans 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Paubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, if we experience persecution, maging guide po natin itong Romans 12 verse 19. It is righteous for God to avenge you, but it is unbiblical for you to avenge yourself. So meaning, you better keep quiet and wait on God and let God repay. Now it is worse to take matters in your own hands and lower yourself to work in the flesh. Si purihin ng Diyos. So how can you be blessed when injured or insulted? Well, by aiming yourselves with the same mind of Christ. 1 Peter 4:1. Let's have the mind of Christ. Dahil nung siya ay nagdusa, 1 Peter 2:23, nang siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. See, healthy Christians are those who build with bricks that others throw at them. You see, maging matalino po tayo. Meron po talagang mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay natin, but let us learn from them. They are all part of the learning process that we all have to undergo during our sanctification process. So yan po ang ating mga pag-aaral. Sanctification. Ngayon ay nandirito tayo sa kaharian ng ating Panginoon and we are being sanctified sapagkat naririto na tayo sa paghahari ng ating Panginoon. So ano ba yung mga rewards na matatanggap natin kapag tayo ay persecuted? Ha? Meron ba akong rewards dito? May benefits pala din ito sa buhay natin. Oo naman, maging matalino tayo. Alam mo naman ang Panginoon, lahat ang situation, maski negative, magiging pagpapala sa iyo. Oo nga mga naman. kapatid, oo. Diba sabi nga, God can turn a curse into a blessing. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano ang rewards ng persecution? It will reveal our inward spirituality. Ibig sabihin, pag pinisecute ka, ano ka ba? Yung gaganti ka ba Retaliate agad? ka. O,
At yan ay malalaman mo sa iyong panloob na spirituality kung nag-grow ka na o naging matatag ka na, no? Of course. Kasi Tagalog. Oo. Ang pag-uusig ay nagpapahintulot sa atin na sumunod sa mga yapak ni Heso Kristo. Ang pag-uusig ay nagdudulot ng higit na biyaya sa ating lahat. Amen. Biyaya po yan, mga kapatid. Ang pag-uusig ay naghihikayat sa atin na magtiwala sa Diyos para sa katarungan. Ang pag-uusig ay nagpapaalalim ng ating ministeryo sa mas maraming tao. Amen. Ang pag-uusig ay nagpapaunlad ng higit na kapanahunan ng pagkatao. And the last, ang pag-uusig ay nagpapataas ng ating gantimpala sa hinaharap. Amen. Purihin ng Diyos. Huwag po natin kalimutan, mga kapatid, ha? Napakalaki ng role ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating bagong buhay ngayon. Namatay siya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kung meron man tayong nararanasan ngayon na hindi maganda sa buhay natin, tandaan natin na una na munang nag-suffer ang ating Panginoon, mga kapatid. Meron tayong nakita rito, examples ng mga persecution sa buhay ng mga nandirito sa Bible, mga kapatid. See, examples of persecutions, naranasan din po yan ng mga believers sa ating Bible. So unang-una makita natin si Joseph. Diba? Joseph brothers got angry at Joseph. Nagalit sila. So their anger was reversed Was to reversed, promote Joseph. God's direct involvement using Joseph's integrity, wisdom, and divine favor to elevate him from slavery to second in command of Egypt. So dito makita natin, mga kapatid, kung ano, alam naman na natin kung ano yung ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, pero anong naganap? See, naging second in command siya sa Egypt. Ikalawa, si Haman. Di ba? At si istorya ni Haman, si Mordecai, at saka si Esther. Si Haman nagagalit kay Mordecai. God reversed Haman's anger to promote Mordecai. The biblical book of Esther details the complete reversal of Haman's plot. The wicked official was executed on the very gallows na kanyang ipinagawa para kay Mordecai. So while Mordecai was promoted to Haman's high position and given his property. So ano nangyari? Namatay si Haman. At yung kanyang position, binigay kay Mordecai. At nabigyan pa siya ng property. Yung ikatlo naman. Saul was angry at David. God reversed Saul's anger to prepare David. Saul's persistent anger intended for David's harm was used by God to shape David into a man after his own heart and prepare him for the heavy responsibilities of kingship. Amen. Yan ang sinasabi nating mga Pagpapala, examples oo, pagpapala ni Lord kay nagpapapala. David. Oo. Oo. Another thing, yung Pharaoh was angry at Moses. God reversed Pharaoh's anger and drowned the Egyptians. Ang galit ng Pharaoh after letting the Israelites go, leading him to chase them to the Red Sea, where God miraculously parted the waters, allowing Israel to cross on dry land, only to have the waters return and drown Pharaoh and his entire army as they pursue Moses and yung mga Israelites, mga Amen. kapatid. Purihin ang banalapan. So nakita po natin, mga kapatid, dito po ay nare-reverse ng ating Panginoon itong mga negative situations. Si Potiphar's wife was very angry at nagsinungaling siya tungkol kay Joseph. So anong ginawa ng Panginoon? God reversed it to save people in prison. And later, during 7 years of famine, Pharaoh elevates Joseph to a high position, second only to himself, to manage the famine preparations. So itong leadership na ito ay ultimately nag-lead kay Joseph's family to come to Egypt
for food, saving them and countless others from starvation, thus fulfilling God's overarching plan to reserve the lineage of Israel. Purihin ang Diyos. Si Ahab was angry at Elijah, but God reversed the anger to perform miracle through Elijah. So King Ahab was furious with Elijah for bringing drought, but God used Elijah at Mount Carmel to prove himself as the true God through fire and rain, reversing the drought and humbling Ahab, even though Ahab's wife Jezebel later threatened Elijah, leading to Elijah's flight, where God sustained him, showing his power and faithfulness amidst human anger and idolatry. So nakita po natin yung pagkilos ng Diyos sa mga situations na ito, mga kapatid. Kaya yung mga Romans, naku, galit na galit din kay Lord Jesus, mga kapatid. Pero ginamit ng Diyos ang kanilang galit to praise His name. Jesus was resurrected. You see? God used their anger to praise His name. See? Kaya makikita natin, mga kapatid, yung kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Though it is a result of human anger. See? And rage, ginamit po ng Panginoon ito for divine salvation of mankind. So anong naganap? Nag-resurrect ang ating Panginoon at tayo ay nakatanggap ng kapatawaran, nagkaroon tayo ng salvation. Eh mga kapatid, tunay po na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin at siya pong namatay sa krus upang tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Huwag po natin kalilimutan yan. Mahalaga po yan sa buhay ng lahat ng mga tao. Kaya tulungan natin ang maraming mga ibang tao pa na makilala nila ang ating Panginoong Heso Kristo upang sila man ay makaranas ng isang pinagpalang uri ng buhay. Oh yes, meron talaga pong situations, mga negative situations. Maski po ang mga unbelievers, meron ding negative situations. Ang mga Kristiyano, meron ding negative situations. You see, kaya mga kapatid, manalangin tayo palagi sa buhay natin. Nandiyan po talaga ang persecution, pero may pangako sa atin ang banal na Diyos na mapagmahal at mapagpala sa ating lahat. Meron tayong mga dinaranas, but we can always overcome. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang kanyang banal na presensya, yan po ang tutulong sa atin. At ayon sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, we can always overcome. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Okay. Meron tayong babatiin na mga happy birthday. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Naririto po sila. Wow, birthday ni Sister Lisa Albaran. At si Brother Ronald Villanueva. And Brother Raul Diamante. And happy anniversary, Brother Kenneth. And Sister Angel Escondo. Glory to God. Yeah, sila yung nanalo ng malaking TV, yung 55 Oo, inch. sige. Uy, tamang-tama. Bagong lipat daw sila sa bahay. Kaya sabi ng kanyang kapatid, naku, talagang pinagpala po sila, sister, doon sa kanilang bagong bahay. Purihin ng Diyos. Bigay ni Lord Diyos sa kanila. Yes. Blessing sa kanila. Yan ni Lord. Happy birthday at happy anniversary, mga kapatid. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Na banal na pangalan ng ating Panginoon. Muli, pagbati para po sa inyong lahat, mga kapatid.
At tandaan po natin, 13 days before Christmas. Is everybody preparing? Of course, naghahanda na. Pero most of all, my dear people of God, ang puso yun ang una nating i-prepare sa gunita natin, ang muling pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, yung po ating spiritual life, mga kapatid, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. For our repeat new song of the week, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko, composed by Sister Sally Bartolome. Ngunit bago po natin ibigay ang ating new song of the week, let's have a closing prayer. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang tinanggap namin spiritually at magpapatuloy po kami ng pagbibigay ng iyong mensahe. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay makakayanan namin ito at magbiging mga tagumpay ang iyong mga banal na salita habang ito'y dinideclare namin sa ere. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabangan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Ang Pasko sa atin ay tunay na kaysaya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Ano man ang iyong kalagayan, may lungkot man o ligaya, tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko sa atin ay tunay na kaysaya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Mahirap man o mayaman, pag si Kristo ang nananahan, tuloy pa rin ang Pasko. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyo.